Kung makita kayo, mga kapatiran ng Casileos Church. Kumusta po kayo? Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa ating Panginoon. Kahit na sinasawagan natin sa parehong church, Philippine Life for Mission, wala tayong ganon karaming fellowship sama-sama. Pero naniniwala ako na ibinigay ng itong Panginoon itong magandang pagkakataon upang makakaroon fellowship sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? So bago po tayo magsimula, malalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Kami sana ay mapunta sa impyerno dahil sa aming kasalanan. Subalit, ikaw ay nahabag sa amin at iligtas mo kami mula sa walang hanggang pagkawasak. Sa araw na ito, kami ay nagtipon-tipon, kaming mga pinabanal ng dugo ni Jesus, upang purihin ka at makinig ng inyong salita. Bagaman nasa mahirap silang sitwasyon, mangyari hayaan silang makakaroon ng lakas, umaasa sa Panginoon, upang malalampasan nila nito at ipagpatuloy ang kanilang buhay Kristiyano. Kumuha tayo ng spiritual lakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsimula ang Sundays, Lord's Day sermon hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa sumaba at kumabay sa amin. Mangyari tulungan kaming maunawaan ano ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami ay nananalangin. Amen. Okay, buksan po natin ating Biblia, mga Hebreo Kapitulo 10. Mga Hebreo Kapitulo 10, mula versikulo 1 hanggang 7, okay, mga Hebreo, chapter 10, from verse 1 to verse 7, babasahin ko po. Yamang ang kautusan ay anilo lamang na mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito magpapasaktal ang mga lumalapis sa pamamagitan ng gayon din mga alay na laging inihandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil lang ihandog ang mga yon? Kung ang mga sumasamba na malinis na ng minsan, sana ay hindi na sila makakaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Unit, sa pamamagitan ng mga handong na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, unit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handong na sinusunod
sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Verse 7, kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Versikulo 7, verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Okay, sa araw na ito, pag-isipan po natin mga Hebreo Kapitulo 10. Mula versikulo 1 hanggang 7. Nalo-nalo na versikulo 7. Kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Kaya ayon sa versikulo ito, maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ngayon, pamagat ay ang kalooban ng Diyos. So, para sa ating buhay Kristiyano, kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos. Ito po ay napakamahalaga. Yeah. Si Jesus ay dumating sa sanlibutan, ito upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Ayon sa lumang tipan, ang mga Israelita ay naghandog na hayop upang magtanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Yeah, forgiveness of their sins sa pamamagitan ng dugo ni hayop. Yeah. Yeah. Subalit, ang paghandog ng mga hayop ay hindi tunay na larawan, kundi anilo lamang. Ayon sa Hebreo 10, versikulo 1, yamang ang kautusan ay anilo lamang na mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito magpapasaktal ang mga lumalapis sa pamamagitan ng kawindin mga alay na laging inihahandog taon-taon. Yeah. The blood of animal was not perfect. That's why Israelites, they offered animal sacrifice repeatedly, taon-taon. Yeah. Dugo ng the hayop ay anilo lamang. Yeah. Subalit, si Jesus pumarito sa mundong ito upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ng kapatawaran ng mga kanilang mga kasalanan. Yeah. Ayon sa Biblia, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Unang Timoteo, buksan po natin, unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15. Okay, unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Yeah. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Ano pong ibig sabihin? Faithful is the word and worthy of all acceptable. So everybody should receive. Kailangan pagtanggap itong salita. Ito po ay napakamahalaga. Na si Kristo, Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Ayon sa bersikulo ito, maunawan natin, bakit si Jesus pumarito sa mundong ito? Bakit po? Upang iligtas ang mga makasalanan. Tama po ba? Yeah. Kaya, ayon sa bersikulo ito, maunawan natin, bakit si Jesus pumarito mundong ito. Yeah.
Pero ayon sa lumang tipan, Israelites offer the animal sacrifice taon-taon, every year. But hindi perfecto yan. Hindi perfecto yan na dugo ni hayop. Pero dugo ni Jesus ay perfect. Yeah. So, kaya mga Hebreo Kapitulo 9, versikulo 12. Yeah. Hebrew chapter 9, verse 12. Yeah. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaninong dugo po ito? Dugo ni Jesus. Siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa kayo'y tinitiyak walang hanggang katubusan. Ayon sa lumang tipan, pinaka punong pari pumasok sa dakong banal taon-taon, every year. Pero si Jesus, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Kaya sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Para sa ating kaligtasan, kailangan maunawan natin ano ang ibig sabihin walang hanggang katubusan. Walang hanggang katubusan. Maraming tao ang dumadalo sa simbahan. Subalit, kakaunti lamang ang talagang ligtas. Kung hindi nila maunawaan ang walang hanggang katubusan ayon sa Biblia, ito po ay hindi kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ayon sa Biblia, Mateo Kapitulo 7, chapter 7, verse 13, pumasok kayo sa makipon na pintuan. Makipon na, dalawang pintuan. Makipon na pintuan ang maluwang ng pintuan. Narrow gate leads to the life, buhay. Pero maluwang ng pintuan, wide gate, leads to the destruction. And ayon sa Lucas, chapter 13, verse 23, disciples asked, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Magsika kayong pumasok sa makipon na pintuan. Strive to enter through the narrow gate. Sa tingin ko, sa kaso ng ibang simbahan, mahirap. Mahirap maunawan natin ano ang tunay ng kaligtasan. Because they teach the different doctrine from the Bible. Maraming tao dumadalo sa simbahan, subalit kakaunti lamang talagang ligtas. Kahit na maraming tao ang dumadalo sa simbahan tuwing linggo, sila ay walang tuwila tungkol sa kanilang kaligtasan. Sapagkat hindi nila naintindihan ang walang hanggang katubusan. Ano ang maling kaligtasan ayon sa Biblia? Una, ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. Maraming tao sinabi nila naligtas tao sa pamamagitan ng pagtanggap. Pero ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. May mga Kristiyano na nagsasabi na naging born-again Christian sila sa pamamagitan ng pagtanggap kay Hesus Kristo. Pero bago tayo makukuha ng kaligtasan, ang ating mga puso ay mandaraya higit sa lahat ng bagay. Ayon sa Biblia, Jeremias chapter 17 verse 9, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay. Tama po ba?
kung marumi ang puso natin, paano natin tatanggapin si Jesus? Yeah. Nang hindi nare-resolve ang problema sa kasalanan. Yeah. Sa panahon natin ngayon, maraming Kristiyano sa Amerika ang naging Kristiyano sa pamamagitan daw ng panalangin ng pagtanggap. Prayer of acceptance. Paano naman kaya ang kanilang buhay, droga, immoralidad sa sex, kasamaan at mga makasanibutan kasalanan? Maraming Kristiyano ang nadadawi sa ganitong uri ng problema. Paano nila ngayon masasabi Kristiyano sila? Peke ito. Pekeng Kristiyano. Paano naman dito sa Pilipinas? Ibang simbahan. Sinabi nila, pagtanggap kay Jesus sa pamamagitan ng ABC. Accept, believe, and confess. Pero, ang pagtanggap ay hindi tunay na kaligtasan. Sila ay hindi naman talaga tunay na Kristiyano, kundi pekeng Kristiyano. Sa tingin ko, wala itong pinaka-iba dito sa Pilipinas. And number 2, hindi nyo matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Okay, buksan po natin unang Juan, kapitulo 1, versikulo 9, unang Juan, 1 John, First John chapter 1 verse 9. Unang Juan kapitulo 1 versikulo 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, sinabi nila, they receive the forgiveness of their sins through their confession. Pero, kailangan maunawan natin, itong bersikulo, inisulat para sa born-again Christian. Hindi para sa makasalanan. Naintindihan niyo po? Kaya, hindi nyo matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ang ilang Kristiyano ay patuloy na makakagawa ng kasalanan at paulit-ulit silang nangungumpisal. Lalo-lalo na sa Catholic Church. Whenever they commit sin, they will confess and they believe their sins can be forgiven. Sa pamamagitan ng pangumpisal. Mali po ito. Itong bersikulo, unang Juan, kapitulo 1, bersikulo 9, inisulat para sa tunay na born-again Christian. Ito ay panumbalik sa relasyon sa ating Panginoon. Mali ang pagkaunawa ng maraming tao, ang kanilang kasalanan ay mapatawad sa pamamagitan ng pangungumpisal. Ayon sa Lumang Tipan, ang punong pari
papasok sa pinakadakong banal taon-taon. Because the blood of animal was not perfect. Hindi perfecto yan. And also, temporary forgiveness. Just for 1 year. Pero, dugo ni Jesus, perfect. Walang hanggang katubusan. Kaya, siya ay pumasok na sa dakong banal, minsan, magpakailanman. Isang beses lang. Only one. Subalit, si Jesus ay pumasok sa dakong banal sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, minsan magpakailanman. Ang dugo ni Jesus ay saktal upang lilisin ang lahat ng ating mga kasalanan. Tama po ba? Yes. Ang talatang ito ang nagsasabi na si Hesus Kristo ay pumarito sa sanlibutan upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Okay. Buksan po natin mga Hebreo Kapitulo 10, Hebrew chapter 10, main text. Mula versikulo 5, kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay na handog, ngunit ipinahandog mo ako ng isang katawan. Isang katawan, ito ay katawan ni Kristo. Sa mga handog na sinusunok sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalulugod. Kaya sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. Narito ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. Ito ay dahilan bakit si Jesus pumarito sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya, para sa ating buhay Kristiyano, ito po napakamahalaga. Maunawaan natin ano ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ayon sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Ayon sa bersikulo ito, kundi ang mga gumagawa ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Ayon sa Mateo chapter 7 from verse 22 and 23, gumagawa nila maraming bagay sa pangalan ni Jesus. Pero okay, buksan po natin Mateo chapter 7. Buksan po natin ating Biblia, Mateo chapter 7. Verse 22. Okay, babasahin ko po. Sa araw na iyon ay marami ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesya kami sa inyong pangalan? At nagpapalayas na mga demonyo sa inyong pangalan? At sa inyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Gumagawa nila maraming bagay. Pero, versikulo 23, verse 23, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kung magkagayon ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasalanan. They were rejected by the Jesus Christ. Bakit po? Hindi sila ay tunay na ligtas. Ito ay dahilan. Kaya hindi nila
naintindihan ano ang tunay ng kalooban ng Diyos. Okay, buksan po natin Biblia, Juan chapter 6 verse 40. Juan chapter 6 verse 40. John chapter 6 verse 40. Okay, verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Yeah. And this is the will of Him who sent me. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Yeah. Ano po? Yeah. Na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumasampalataya ay makakaroon ng buhay na walang hanggang. At muli ko siyang bubuyahin sa huling araw. Yeah. May pangalan na muli. Born again. Tunay na kaligtasan. Yeah. Ito ay dahilan bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Silang talagang tunay na naligtas ay mababago sa kanilang buhay. Sapagkat sila ay naging bagong nilalang sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Walang hihigit pang pag-ibig kaysa sa pag-ibig na ito. Yeah. Alam natin, versikulo Juan, Biblia, kapitulo 3, versikulo 16, John chapter 3, verse 16. Yes, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumasampalataya ay huwag mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ayon sa bersikulo ito, maunahan natin, ito ay kalooban ng Diyos. Kaya, mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7, kaya sinabi ko narito, ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban, O Diyos. Yes, si Jesus pumarito sa mundong ito upang tuparin excuse me, ang kalooban ng Diyos. Yeah. Sa talatang ito, maunawan natin kung bakit si Jesus dumating sa sanlibutan. At ipinako sa krus, ito ang kalooban ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ang kalooban ng Diyos ay ang may panganak na muli ang mga tao at dalhin sila sa langit. Yeah. Kaya una, ang kalooban ng Diyos ay ang magsisi ang makasalanan ang may panganak na muli. Ito ay number 1, ang kalooban ng Diyos. Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, ang Diyos ay nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. God desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Maunaw natin. Nung nakakasala si Adan, ang Diyos ay nagplano na ililigtas ang mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo at gawin silang born-again Christian at akawin sila sa langit. Okay, buksan po natin Biblia, Galatia chapter 4, verse 4. Galatia chapter 4, verse 4.
Okay, verse 4 and 5. Okay, brother, basahin mo. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop bilang mga anak. Yeah, upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Upang matanggap natin ang pagkukop bilang mga anak. Yeah. Kaya, sinabi ni Jesus, naparito siya sa sanlibutan upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Masasabi natin, ang unang kalooban ng Diyos ay ang may panganang na muli ang mga kasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya, John chapter 6, verse 38 and 39, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sarili kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Yeah. Ang katubusang ginawa ni Kristo ay kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng ito ng Diyos ay natupad sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sinabi ni Hesus Kristo sa krus bago siya namatay, natupad na. It is finished. Natupad na. Ngayon, ang Diyos ay talagang nangnanais na ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya, sinasabi ng Biblia na kapag ang makasalanan ay magsisi ang makakaroon na higit na kagalakan sa langit. Yeah. Ayon sa Marcos Kapitulo 1, versikulo 15, kayo'y magsisisi at mananampalataya sa Ebanghelyo. Yeah. Ito ay mahalagang utos ng Diyos. Yeah. Kayo'y magsisisi. Una, magsisisi kayo at sumasampalataya sa Ebanghelyo. Yeah. Lucas chapter 15 verse 7. Lucas, okay, buksan po natin Biblia. Lucas chapter 15 verse 7. Lucas chapter 15, verse 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Yes. So, there will be more joy when the one sinner repent his sin and return to the Lord. There will be more joy rather than 99 just person who does not need repentance. Kaya nangnanais ng Diyos ang makasalanan magsisisi at sa manumbalik sa Diyos. Yeah. Ayon sa Lucas chapter 15, meron isang kwento, right? Prodigal son. Okay. Buksan po natin Lucas chapter 15, verse 22, mula versikulo 22 hanggang 24. Yeah, verse 22, subali sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo
rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa Kanya. Lagyan ninyo ang singsing, ang Kanyang daliri, ang mga sandalyas, ang mga Kanyang mga pa. Inutusan ng Ama ang alipin na magtala ng tatlong uri ng mga bagay. Ano po? Isa, pinakamagandang kasuotan. Ikalawa, singsing, ang Kanyang daliri. Ikatlo, sandalyas, ang Kanyang mga pa. Ano po ibig sabihin? Tatlong uri ng mga bagay. Una, pinakamagandang kasuotan, ito po ay kaligtasan. When the sinner repent his sin and return to the Lord, God prepared garments of salvation. Damin ng kaligtasan. Garments of salvation. Ito po ay napakamahalaga. Number 2, singsing ang Kanyang daliri. Kanyang daliri. Ano po ito? When you get the salvation, you will be sealed with the Holy Spirit. Right? Ephesians chapter 1, verse 13. Ephesians chapter 1, verse 13. Okay, buksan po natin. Efeso, Kapitulo 1, versikulo 13. Okay. Efeso Kapitulo 1, versikulo 13, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Una, kailangan makinig ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pananampalataya galing sa pakikinig. Right? So, when we hear the true gospel, we can be saved. And number 2, kailangan sumasampalataya sa Ebanghelyo. We should believe the true gospel. And then, we shall be sealed with the Holy Spirit. Kaya, ay tinatakan ng ipinangako Espiritu Santo. Kayo na sumasampalataya sa Kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. You will be sealed with the promise of Holy Spirit. And number 3, sandalyas, ang kanyang mga pa. Ano pong ibig sabihin? Sandalyas. Ito po ay Holy Spirit-led life. Ano po buhay no Kristiyano? Ayon sa Espiritu Santo, magpapatuloy buhay Kristiyano. Holy Spirit will guide us. Holy Spirit will lead us. Kaya, okay, buksan po natin Matthew chapter 18, verse 14. Matthew chapter 18, verse 14. Okay, Matthew chapter 18, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama na nasa langit na ang isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Kaya't hindi kalooban ng inyong Ama nasa langit na ang isa sa maliit na ito ay mapahamak. Even the little ones not to be lost. That's the will of God. Kaya ano ang layunin ng iglesia?
bilang mga born again Christian, kailangan maunawan natin ano ang layunin ng iglesia. Ang iglesia ay nananatili upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? Opo. Yeah. Kaya, ang Diyos ay nangnanais na ang lahat ng tao ay malitas. Ayon sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4. Yeah. Kaya, mahalagang makakaroon tayo ng maalam ng pagkahumaling na ipangaral ang Ebanghelyo. Ipangaral mo sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sinabi ni Apostol Pablo. Yeah. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ayon sa awit 118 verse 17. Ito ay dahilan. Ito ay layunin ng ating buhay Kristiyano. And also, ito ay layunin ng iglesia. Yeah. Ang iglesia ay nananatili upang tupawarin ang kalooban ng Diyos. Yeah. Number 2, ang kalooban ng Diyos ay ang lumago ang isang born-again Christian at makakaroon ng bunga sa church. Yeah. Pagkatapos ng kaligtasan, lumago tayo. Ito ay ang kalooban ng Diyos. Kailangan natin lumago at makakaroon ng bunga simula noong naging mabuting puno tayo. Bago tayo naligtas, masamang puno tayo. Pero nagiging mabuting puno sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yeah. Kaya ng pagkakalam ninyo, dati tayong masamang puno. Bago tayo naipanganan na muli, subalit ngayon tayo ay naging mabuting puno sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Yeah. So, ayon sa Mateo Kapitulo 7, yeah, dalawang uri ng puno. Mabuting puno at masamang puno. Pero ngayon, our born-again Christian, tunay na born-again Christian, nagiging mabuting puno. Yeah. Kaya, pagkatapos ng kaligtasan, lumago tayo tuloy-tuloy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah. Ayon sa Marcos Kapitulo 4, meron 3 yugto ng kaligtasan. Right? Una, pang-usbong. Ikalawa, ang pag-uhay. Ikatlo, ang uhay na hitik sa butil. Ano po yung sabihin? Ang usbong, ito ay kalitasan. Yeah. This is the salvation of the spirit. Ang uhay, ito ay salvation of our life or our characteristic. Yeah. We call this sanctification. Yeah. So, pagkatapos ng kaligtasan, tuloy-tuloy lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Okay? Buksan po natin ating Biblia, Colosas Kapitulo 1. Colosas Kapitulo 1, versikulos 6. Colosas, Kapitulo 1, versikulo 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw ng inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito po ay araw ng kaligtasan. Yeah. Maunawan natin ano ang biyaya ng Diyos.
ang katotohanan. Kaya mula ng araw ng inyong marinig ang maunawa ng biyaya at Diyos sa katotohanan, lumago, tuloy-tuloy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ikalawang Pedro chapter 3 also, Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Yes, ayon sa bersikulo ito, sinabi ni Apostol Pedro also, sinabi niya, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon. Ito po ay tuloy-tuloy sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, we should bear the fruits. Kailangan nating lumago at makakaroon ng bunga simula ng naging mabuting puno tayo. Makakaroon ng bunga simula noong naging mabuting puno tayo. Ibig sabihin, pagkatapos ng kaligtasan, lumago at makakaroon ng maraming bunga sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. Naintindihan niyo po? So, meron po ba bunga sa inyong buhay Kristiyano? Meron. Anong uri ng bunga? Meron dalawang uri ng bunga. Panlabas na bunga, ito ay pag-ahakay o evangelism. Panloob ng bunga, ito ay paglago sa buhay Kristiyano. Mga bunga ng Espiritu Santo. Ilan po mga bunga ng Espiritu Santo? Ayon sa Galatia chapter 5 verse 22. 9, right? Okay, buksan po natin Galatia chapter 5 verse 22. Galatia chapter 5 verse 22. Verse 22 and 23, okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Meron po 9 fruits of the Holy Spirit. Kaya, gaano karaming mga bunga na banal na Espiritu sa inyong buhay Kristiyano? Nais talaga ng Diyos na tayo ay lumago. Ano ang dapat nating gawin upang lumago? Kailangan nyong matanggap ang pagtutuos ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Mayroon panglaban sa pagitan ng pangnanasa ng ating laman at ng pangnanasa ng banal na Espiritu Santo. Pagkatapos ng kaligtasan, mayroon paglalaban sa pagitan ng pangnanasa ng ating laman
flesh desire, and also will of the Holy Spirit. Ano ang mas malakas? The strong desire will decide your Christian life. Kung mas malakas pangnanasa ng ating laman, you will follow physical life. Pero Espiritu Santo, the will of the Holy Spirit is stronger, you will follow the will of God. Halimbawa, dalawang aso. Puting aso at itim na aso. Halimbawa, ang puting aso ay may sapan na pagkain, unit ang itim na aso ay hindi kumain ng anumang sa loob ng 3 araw. Kung sila ay maglalaban, anong aso ang mas malakas? Puti. Bakit po? Itim na aso, hindi kumain sa 3 araw. Pero, puting aso, kumain. Parehas sa ating buhay Kristiyano. Kung hindi nyo babasa sa Biblia, for several days, how can you get the strength? How can you get the strength? Spiritual the strength. You cannot overcome your flesh. Hindi po ninyo malalagpasan ang inyong laman. Subalit, maraming brothers and sisters ang hindi nakakaalam sa kahalagan ng salita ng Diyos. Sa tingin nyo, ayos lang ba kung hindi kayo kumain sa loob ng 7 araw? Ayos ba? Ayos lang ba? No. If you don't eat anything for 1 week, you will lose your power. Kung hindi kayo kakain ng anuman sa loob ng ilang araw, ang inyo pong lakas ay mawawala. Magiging mahina. Sobrang mahina. Paano kayo nakikinig sa salita ng Diyos? Kapag kayo'y nakikinig ng maigi sa salita ng Diyos, lubos ninyong makikilala pa ang Diyos. At makakaroon kayo ng mabuting relasyon sa Diyos. Paano natin malalaman ang lalim ng salita ng Diyos? Kung aralan natin ang salita ng Diyos, malalaman natin kung gaano kalalim ang salita ng Diyos. Na ito ay napakahalagang kabulugan. Iyon ang dadahilan kung bakit kailangan nating basahin ng paulit-ulit ang salita ng Diyos, patuloy na makinig sa sermon. Nais talaga ng Diyos na tayo ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, Miyerkules, kailangan makinig ng salita ng Diyos through the Wednesday sermon. Kung hindi kayo lalago, hindi kayo makakaroon ng bunga na ninanais ng Diyos. Kailangan natin mabago ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, buksan po natin Biblia, Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Roma Kapitulo 12, chapter 12, versikulo 2. Okay, chapter 12, verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung maunawaan nyo talaga ang kalooban ng Diyos, ang inyong buhay ay mababago at magiging magkapangyarihan. Kaya ayon sa Biblia, Efeso Kapitulo 5, mula versikulo 16 hanggang 18, na sinasampalatala ng panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong magiging mga hangal, kundi unawin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yeah. So, we should understand, kailangan maunawaan natin ano ang kalooban ng Diyos. Yeah. Talaga bang naging tunay kang born-again Christian? Yes. Kung ikaw naging tunay na born-again Christian, magpapabago pagkatapos natin na ipanganak na muli. Yeah. There should be the changes after you are born again. Siguradong merong pagbabago nung ikaw ay naipanganak na muli. Yeah. Kung talagang ikaw ay born again, makakaroon ng pagbabago sa inyong buhay. Bakit niligtas tayo ni Jesus? Bakit niligtas tayo ni Jesus? Niligtas tayo ng Diyos para sa kanyang sarili, kaluluhatian. Okay, buksan po natin Unang Korinto chapter 6 verse 20. Unang Korinto chapter 6 verse 20. Okay, chapter 6 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatian ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Yeah, glorify the name of God. Tunay na born-again Christian, nabubuhay tayo sa mundong ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. Kaya, unang Korinto chapter 10 verse 31 also, kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Whether you eat or drink or whatever you do all these things for the glory of God. Kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan maunawan natin ano ang layunin ng ating buhay. Bakit nananatili sa mundong ito? Nananatili sa mundong ito bilang born-again Christian para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. Nais ng Diyos na tayo ay patuloy na lumago. Yeah. Kaya kailangan may gawin tayo upang lumago ang ating pananampalataya. Hindi ito matupad na mag-isa. So, without effort and without sacrifice, your faith cannot grow. Kung walang sakripisyo at kung walang pagsisikap, ang ating pananampalataya ay hindi lalago. Okay? Niligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Subalit,
ang pananampalataya ay hindi lalago kung wala tayong anumang ginagawa. Naintindihan niyo po? Yeah. Ang ating buhay, ang ating pananampalataya ay maaaring lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Halimbawa, ang mga estudyante ay kailangan mag-aaral lang mabuti upang makukuha ng magandang resulta sa pagsusulit. Yeah. Ano ang nangyari kung ang estudyante ay hindi mag-aaral kundi malalangin lamang sa Diyos? Okay lang ba ito? No. Hindi siya papas sa pagsusulit. Yeah. Parehas po sa ating buhay Kristiyano. Yeah. Ang ating pananampalataya ay maaaring lumago sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Yeah. We should obey to the Word of God. And we should attend the church in order to listen to the Word of God and also to have a fellowship together. Paano naman ang problema sa kasalanan pagkatapos nating makuha ang kaligtasan? What about our sin problem? Bilang born-again Christian, how can we avoid committing sins? If you don't make an effort, also, it's not possible. Okay, buksan po natin mga Biblia, mga Hebreo Kapitulo 12, versikulo 4. Hebrew chapter 12, verse 4. Hebrew chapter 12, verse 4, sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan. Pakikipaglaban sa kasalanan. Hindi pa kayo humantong sa pagtanang ng inyong dugo. You have not yet registered unto blood, striving against the sin. Ano po ibig sabihin? Yeah. Without effort, you cannot overcome your sin. Yeah. Kailangan natin labanan ang kasalanan. Simula noong tayo ay naipanganak na muli, kailangan nating maging positibo sa pag-iwas sa kasalanan. Kung patuloy kang gumawa ng kasalanan bilang isang born-again Christian, makakaroon ng discipline mula sa Diyos. Naintindihan niyo po? If you continue committing sins, merong discipline mula sa Diyos. Yeah. If you continue committing sin as a born-again Christian, there will be the discipline from God. Kung kayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, kayo po ay makakatanggap ng disiplina mula sa Diyos. Yeah. Paano nyo ngayon masasabing tunay kang born-again Christian kung patuloy kayo sa paglalakad sa kadiliman? Ibig sabihin, you are having a sinful life continuously. Paano nyo ngayon masasabi tunay kayong born-again Christian? Kung patuloy kayo sa paglalakad sa kadiliman. Tayo ay hindi na mga anak ng Diablo, kundi anak ng Diyos. Tama po ba? Yes. Kung talagang maunawan natin ang biyaya ng Diyos, mararapat lang na hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. We are not the slave of the sin anymore. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. Yeah.
Kaya we should make an effort to change our life after we get salvation. Kaya nga, kailangan po nating magsikap na magkaroon ng bagong buhay pagkatapos nating maligtas. Kailangan baguhin natin ang ating kaisipan at buhay kung ito ay salungat sa salita ng Diyos. If your life is different from the Word of God, you should try to change your life. Kung yung buhay mo ay salungat sa salita ng Diyos, kailangan mong baguhin yung buhay mo. May mga Kristiyano na nagsasabi na mabubuhay daw sila para sa Diyos. Saka na lang dahil sa abala pa sila sa kanilang sariling trabaho sa kasalukuyan. Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon, walang sino man ang nakakaalam. We do not know whether there will be the chance or not. Hindi po natin alam kung meron pa po ba tayong pagkakataon o wala na. Maaaring kung hindi siya mabubuhay para sa Diyos ngayon, tiyak hindi rin siya mabubuhay para sa Diyos sa darating na araw. Tama po ba? Okay, buksan po natin Biblia, mga Hebreo, Kapitulo 3. Hebrew chapter 10. Chapter 3, sorry. Hebrew chapter 3. Verse 12 and 13. Mga Hebreo, Kapitulo 3. Versikulo 12 at 13. Verse 12 and 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito'y tinatawag na ngayon upang walang sino man sa inyo ang mapagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Unit, verse 13, magpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw. Araw-araw. Every day. Daily. So, always we need to check our Christian life. Kailangan nating suriin lagi yung ating buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay hindi po libangan. It's not hobby. Libangan. May mga tao nang nag-iisip kung siya ay abala. Hindi sila makapunta sa church. Subalit, malalampasan nyo ang ganitong uri ng maliit na problema kung mayroon talagang kayong pananampalataya sa Diyos, kung mayroon kayong prioridad sa gawain ng Diyos. Tiyak, unahin din kayo ng Diyos. And number 3, ang kalooban ng Diyos ay ang pagkakaisa sa church. So, the unity of the church. Nais ng Panginoon na ang iglesia ay naging isa. Okay, buksan po natin Efeso, Kapitulo 4. Efeso, Kapitulo 4, verse 12. Verse 12 and 13. Efeso chapter 4, verse 12 and 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo hanggang sa makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang,
hanggang sa sukat ng ganap ng kapuspusan ni Kristo. Yeah, here, versikulo 13, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya. The unity of the faith. Ito po ay napakamahalaga. Yeah, unity of the church. Ang pagkakaisa sa church. Ito po ay napakamahalaga. Yeah. Ang Diyos ay kumikilos sa pagkakaisa ng church. Naintindihan niyo po? Yeah. Bakit pa tayo unang tinawang ng Diyos? Tinawang niya tayo upang matupad ang kanyang kalooban. Ngunit, kung wala tayong iisang isipan, hindi natin matupad ang kanyang kalooban. Sapagkat hindi kikilos ang Diyos sa atin kung wala tayong pagkakaisa sa church. Yeah. Noong nagsimula ang Kristyanismo, makakaroon sila ron ng iisang kaisipan at sila ay nagtutulungan. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 2. Yeah. So, they continued steadfast in the apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of the bread and in prayer. Yeah, nananatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpaputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Yeah. Ito ang nagpapaliwanag kung paano namubuhay sa pananampalataya ang mga sinaunang banal. Una, sila ay tinuruan ng mga apostol. Pagkatapos, sila ay nagsasama-sama. Pagkatapos, sila ay nalalangin. Maging tayo, kailangan din natin magsasama-sama at mag-aaral ng salita ng Diyos. At maging bahagi sa mas malalim na pagsasama o fellowship. Ito po ang gusto ng Diyos para sa atin. Bilang daan sa spiritual natin, paglago sa pamamagitan nito. Makararating tayo sa pagkaisa ng pananampalataya at kalaman. Yeah. Ayon sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 2, nakikiusap ako kina Diyos at Sintike na makaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Yeah. Sa palagay ko, may problema between kina Diyos sa Sintike. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, nakikiusap ako kina Diyos at Sintike. Makaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Yeah, we should be one in our Lord Jesus Christ. Yeah. Kung tayo ay nakakaisa sa isang espiritu, makakagawa tayo ng sama-sama upang matupad ang kalooban ng Diyos. Yeah. In Korea, there are more than 220 churches. Sa Korea po, meron po doong higit sa 200 churches. Here in the Philippines, we have 88 churches and more than 50 mission branches. At dito po sa Pilipinas ay 88 churches at 88 churches and 52 mission branches. Meron po tayong 52 mission branch. So total 114 churches and mission branches. Total 114. So lahat po ay 140. Yeah. But we know we are the one body of Christ. Isang katawan ni Kristo. Kaya upang may taktak ang iglesia ng Diyos, okay, buksan po natin, Efeso Kapitulo 2. Efeso
Kapitulo 2, chapter 2. Mula versikulo 20 hanggang 22. Okay. Efeso chapter 2 verse 20. From verse 22 mula versikulo 20 hanggang 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yeah. Itinaktakang ng Panginoon ang church kung ang bawat bahagi ng katawan ay nakikibahagi sa isa-isa. When we cooperate one another, we can establish the church of God. And Roma Kapitulo 8, versikulo 28, Roma chapter 8, verse 28. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag, alinsunod sa Kanyang layunin. Yeah. So, we should cooperate one another. In order to establish the Church of God. At nalalaman natin na nasa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Ito ay dahilan bakit niligtas tayo. Yeah. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang makarating sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalaman hanggang sa araw ng muling pagdating ng ating Panginoon. Tayo ay tuturuan ng Kanyang salita ng ating mga pastor upang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at ng kaalam upang tayo ay makasunod sa larawan ng Panginoon, makakaroon ng karapat-dapat na buhay sa pananampalataya. Kaya kailangan nating maabot ang pagiging makarating sa sakat na ganam ng kapuspusan ni Kristo. Yeah. Okay. One more verse. Buksan po natin. Mga awit, chapter 40. Mga awit, chapter 40. Verse 8. Awit chapter 40, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso.
I delight to do your will, O my God, and your laws within my heart. Kinaluluguran kung sundin ang inyong kalooban, O Diyos. Ang inyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. I delight. Kailangan natin sundin ng salita ng Diyos. Kaya sa araw na ito, nag-aral kami tungkol sa ang kalooban ng Diyos ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10. Kaya ano ang kalooban ng Diyos? Una, ang kalooban ng Diyos ay ang magsisisi at makasalanan may panganan ng muli. Ito po ay unang kalooban ng Diyos. And ikalawa, ang kalooban ng Diyos ay ang lumago ang isang born-again Christian at makakaroon ng bunga sa church. And ikatlo, ano po? Ang kalooban ng Diyos ay ang pagkakaisa sa church, unity of church. Kaya ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10, versikulo 7, si Jesus, sinabi niya, ako'y dumating upang gawin ang inyong kalooban. Si Jesus ay pumarito sa mundong ito upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Kaya bilang born-again Christian, kailangan maunawan natin ano ang kalooban ng Diyos para sa ating buhay Kristiyano. Okay? Malalain po tayo. Banal at mahabagi naming Amang Diyos sa langit, salamat po sa inyong biyaya at dakilang pag-ibig. Nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil ibinigay itong magandang pagkakataon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa araw na ito, matutunan natin ang tungkol sa ang kalooban ng Diyos ayon sa mga Hebreo Kapitulo 10. Dapat natin gawin ang aming makakaya upang sundin ang kalooban ng Diyos. Alam natin, malapit na ang ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. Kaya mabubuhay kami para sa kaluwalhatian ng Diyos. At upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay. Ipapatuloy namin ang buhay nating Kristiyanong buhay hanggang sa ikalawang pagdating ni ating Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo, kami ay nananalangin. Amen. Okay, maraming salamat po.